si Atty. Domingo Coyosa sa mainit pong mga usapin po ngayon, lalo na po yung naging kabuuan ng botohan po kahapon ng House Committee on Justice Constitutional Law expert Attorney Domingo Coyosa, dati rin pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Attorney Coyosa, good morning po muli sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito. Kumusta na ho kayo, Attorney? Good morning, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa pangkalatan siguro, Attorney Coyosa, natuwa ba kayo? I mean, alam natin, nakakapanibago. Nasanay kasi tayo na hindi pa tapos yung paninig ng Committee on Justice basta't may 1/3 na ng vote yung mga miyembro ng Kamara. Tinatransmit na agad yan, inaaprobahan na agad yan. Dahil yun ang pinaka-aim kasi. Pero ito kakaiba. Naging mas maayos ba? Naging mas maganda pa sa inyong pagtingin, obserbasyon, yung prosesong itong ginawa ng House Committee on Justice, Attorney Coyosa? Mas maayos ho yun sapagkat nakita ng ating mga kababayan ano ba yung mga ebidensya at mga testimonya na napapaloob dun sa mga complaint na inihain laban sa Vice President. At nabigyan din ng pagkakataon yung kabilang panig na sumagot. At sumagot nga siya, yun lang ang sabi ng marami, parang sagot na hindi naman sagot, nag-iiwas. Unfortunately, hindi nakarating, hindi dumadalo yung Vice President. But maganda yung pangyayari kasi kitang-kita natin lahat. At nakapagsalita naman, kasi pati na rin yung mga miyembro ng committee na pabor sa Vice President kung magkaalyado niya sa politika. So at least ngayon, mas may alam na ang taong bayan kung ano ang dinalaman ng impeachment complaint. Okay, Attorney, sa mga hindi ho kabisado kung paano po tumatakbo ang paglilitis sa korte mismo, sa korte, sa trial court, sa hukuman, sa madaling salita. Yun daw ho kasi mga naging talakayan kahapon, parang pagtalakay na raw ho ng isang hukuman, in this case, impeachment court, ang naging pagtukoy po ng House Committee on Justice. Sabi naman ng iba, hindi na nga pinilit yung box na galing sa BIR dahil talagang hindi nila trabaho daw ho yun. Trabaho daw ho yun ng impeachment court. Anong observation niyo po doon sa kanong mga uri ng pananaw, Attorney Coyosa? Siguro hindi lang sila sanay at hindi maalam tungkol sa proseso ng korte o kaya sa impeachment. Kasi yun hindi pa yun ang trial on the merits, kumbaga. Opo. Yun parang yun yung ginagawa ng Committee on Justice, parang similar dun sa ginagawa ng isang prosecutor kung may magsasampa ng criminal case. Ano ang ginagawa? Hindi naman kaagad na dahil may magko-complaint ng isang kasalanan, isasampa kaagad sa huwes. Ang ginagawa chine-check muna nung prosecutor, totoo ba itong mga salaysay mo? Gawa mo ba ito? Hindi ka ba napilitan? Tapos yung mga dokumento ay kanilang sinusuri. Genuine ba ito? Tapos tatanungin kung may mga portions yan, pwede ba ipaliwanag mo kung ano ito? Tapos kung merong mga related evidence and documents, titignan nila yon para makita nila kung konektado ba. At kung sakasakaling iaakyat nga sa korte, mapapatunayan nila at merong substance naman yung complaint. So ganyan yung ginagawa. Parang yan preliminary. Para naman, anong purpose nun? Number one, para hindi masayang ang oras ng opisyal na nagtaga-usig at hindi naman siya mapahiya na wala namang palang laman yung complaint. Pangalawa, in fairness din dun sa pinaparatangan. Kasi kung makita nung piskalya o nung taga-usig na wala naman palang ito, nagdadalawang isip naman pala yung mga testigo, napilitan lang sila o wala namang mga substance, walang corroborating evidence ito, hindi na nila iakyat sa korte kasi nga hindi rin naman makakatayo. At kawawa naman yung maperfisyo lang yung nasasaktal. Ganun ang ginagawa. So it's for the benefit of the prosecution at saka yung nasasakdal. Yun ang nangyari na puro clarificatory questions lang ang maaring itanong ng
mga Committee on Justice. Yung talagang pukpukan ng ebidensya, cross-examination at lahat na, dun ho yun sa Senate Impeachment Court. So hindi Mm. ho naman nangyari yan dun sa House of Representatives kasi Sa hindi hearing. na ho nila sakop yon. Oo, well, malinaw po 'yun. May mga ilan talagang may ilan kasi mga miyembro ng Justice Committee na may gigil eh. Kaya parang iba nagtatanong and naging effective naman yung chairman para hadlangan sila na ops, hindi na yan clarificatory question, Attorney Oh, Cayosa. maayos naman at Mm. kita mo kasi abogada din siya eh. At Mm. kita mo na maingat sila kasi nga ah, obvious na ayaw din nilang panghimasukan uli ng Supreme Court to kasi meron ata 3 o 4 na nakaambang petition sa Supreme Court eh Mm. na patigilin na naman itong impeachment process. So para walang maging rason, omit siya para makialam na naman ang Supreme Court dito sa gawain ng Kongreso na impeachment procedure, Mm. eh hinahadlangan niya o kaya tinetemper niya yung kanyang mga kasamahan na, "Oy, hindi tayo pwede dito mag-introduce ng bagong mga bagay, clarificatory question lang tayo, hanggang dun lang sa mga nakasaad sa mga salaysay ang Mm. pwede nating i-clarify o itanong." So Mm. nagampanan naman niya at mabuti naman at hindi ulit nagkaroon ng pagkakataon o rason ang Supreme Court na pakialaman. Kasi nga naman, kung sobra na yung kanilang ginagawa at ginagawa nila parang trial on the merits, eh baka lang sasabihin ng Supreme Court, ihinto nyo yan kasi parang kayo na naghuhusga. Hindi na kayo yung prosecutor, parang kayo na ang Senado. Mm. So, yun ho ang nangyari. Sa tingin ko, ganun ho. Kaya sobrang ingat sa tutulang ho. Marami pa sanang pwedeng mga tanungin, pero parang hinahadlangan. Pati na yung pagbukas dun sa income tax return para lang hindi na gawing issue na Issue. naman yan at Mm. tatakbo sa Supreme Court at maaantala na naman yung impeachment process, Mm. hindi na muna nila binuksan. Doon na lang sa Senado daw yon sa impeachment court. And I think tama lang yun. Personally, I believe Oh, tama tama rin yun. lang ho na Tama yun, Attorney. Okay. nag-iingat sila kasi meron na silang sad experience nung Mm. nakaraan, di ba, na Mm. kahit binatikos ng napakaraming legal experts yung decision ng Supreme Court na yon na judicial overreach daw, yun kasi ang desisyon ng Supreme Court, di pumalima ang lahat. Mm. Alright. Ako natutuwa. Marami na rin kasi sa ating mga kababayan. Ito, pinagmamasa ko yung mga reaction. Kahit paano, marunong na rin pong, marami na natutunan sa mga nakarang impeachment. At ang kanilang focus ay kung ano yung mga ebidensya, ano yung lalabas sa hukuman, ano yung maaaring pag-usapan, at hindi yung mga kung ano-ano mga sidebar of the story. Kayo ba, Attorney Cayosa, pag may naririnig kayo na, naku, malamang bumoto yung mga yan dahil sa merong mga proyekto na baka mabitin o merong mga maaaring hindi mapagkalooban o mailabas na mga saro. Ano mga nagiging sagot nyo sa ganyang mga klase ho ng mga reaksyon, Attorney Cayosa? Naiintindihan natin yung doubt ng marami or cynicism kasi nga naman notoriously politicized o kaya marami sa mga mambabatas daw ang inaatupag yung sariling interest nila, di ba? Mm. Yung kanilang pagkakitaan ng pera o yung political survival nila. Pero maganda nga na nandyan kayong media at malaking pagpapasalamat namin sa inyo, tinututukan nyo at maganda rin na transparent yung proseso. Kasi yun ho ang disenyo ng Constitution eh. Mm. Dahil ang impeachment process is a sovereign will. Yung bang taong bayan ang naguhusga dyan through our elected representatives. Hindi ho yung mga Supreme Court justices na hindi elected. So, Mm. ang disenyo niyan, lantad sa publiko, walang nakatago. May media coverage. Nagpapasalamat kami sa inyo kasi pag nandun ho kayo at kitang-kita ng sino man, kahit sino mang Pilipino, manood lang sa mga proceedings, mapapawi yung mga propaganda, yung mga opinyon na hindi naman nanunumpa, yung mga salita, press release na wala naman dun sa loob ng proseso, Mm. nababalanse o kaya natatabunan ng totoong pangyayari. So, dahil lantad yan,
yung doubt natin o yung ating haka-haka na wala rin yung mga yan, politiko lahat yan, depende kung saan nanghihip ng hangin, depende kung magkano ang magiging benepisyo Proyekto. para sa kanila, Opo, ganun na opo. pag-iisip. Okay. Medyo mapapawin ng konti kasi nga kita natin lahat. So Alright. namomonitor na natin kung yung ating representative sa ating distrito o yung Ay mga gumagawa tama. mga senador natin talagang nagbulag-bulagan na Okay. lang o kaya binabaluktot na yung katotohanan. Okay. Attorney, ako'y muli nagpapasalamat sa inyo. Sa ulitin, sir. And good morning, Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, magandang umaga sa lahat. Mga kapuso, constitutional law expert, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa, inyo po napakinggan.